August 8, 2026, isang balita ang dumurog sa puso at pag-asa ng pamilya Basilio. Dahil sa araw na iyon ay isang balita ang nakarating sa kanila. Nakumpirma base sa ginawang DNA matching na ang natagpo ang ulo ng tao sa Talisay City, Cebu ay ang 15 days nang nawawala nilang ina na si Pilar Saavedra Basilio. July 11 nang matagpuan ang nasabing putol na ulo ng tao sa Talisay City, Cebu, malapit sa pinagtatrabahuhan ng kanilang ina na si Pilar. Dahil nga nawawala ang biktima ay pumayag ang kanyang anak na bunso na magpakuha ng buccal swab para sa DNA matching. Bagamat umaasa sila na hindi ito ang nawawalang ina hanggang sa lumabas na nga ang resulta. Ano ang nangyari kay Pilar Saavedra Basilio at sino kaya ang salarin? Kulantang ang mga residente matapos matagpuan ang putol na ulo ng isang hinihinalang babae malapit sa mga basura sa Dawis Road sa Barangay Kansuhong, lungsod ng Talisay sa Cebu. Kagad na nagresponde ang mga tauhan ng Talisay Police Station at Scene of the Crime Operations sa Soco nang makatanggap ito ng impormasyon mula sa isang concerned citizen sa naturang barangay. Mabuhay! Ako po si Evelyn Escobar, ang inyong crime story narrator. Bago po natin simulan ang ating talakayan, ay huwag pong kalimutang pindutin ang subscribe button at notification bell para ma-update kayo pag may mga bago tayong upload na videos. Salamat po! Ang pamilya Basilio ay matagal nang naninirahan sa Barangay Divisoria, Zamboanga City. Bagamat hindi na kompleto, ay masaya at tahimik ang pamumuhay ng pamilya. Sa pagiging isang magaling na caregiver, ay nagawang magpag-aral ni Pilar ang kanyang mga anak at maibigay ang pangangailangan ng kanyang pamilya. Sa mahabang panahon ay nagtrabaho si Pilar bilang caregiver ng mag-asawang amo sa Zamboanga City. Subalit kalaunan ay pumanaw ang kanyang employer na lalaki. Dahil sa pagkamatay ng asawa ay nagdesisyon ng kanyang pasyente na umuwi na sa Talisay City, Cebu. Dahil nga matagal na nilang kasama si Pilar at labis na ang tiwala nila dito, ay niyaya nila ito na sumama sa Talisay, Cebu. Mabait ang employer ni Pilar kaya naman napalapit na din ang loob ng biktima sa mga ito. Maliban sa pag-aalaga sa kanyang employer ay si Pilar din ang pinagkakatiwalaan nito na mag-withdraw ng kanyang pension na nagkakahalaga ng 64,000 kada buwan. At dahil nga maganda ang pakikitungo ng amo sa kanya, maganda ang sahod at malaki na rin naman ang kanyang mga anak. Sa katunayan ay malapit na nga sumampa sa barko ang kanyang bunsong lalaki na si Clyde, ay pumayag si Pilar sa alok ng pasyente. Kasama ang may sakit na amo ay lumipat sila sa malaking bahay nito sa San Isidro, Talisay City, Cebu. Dahil nga nasa malayo ay nasanay ang kanyang mga anak na palagi itong tumatawag, nangangamusta at malimit itong mag-chat o mag-message sa kanila. Kaya naman nang biglang maputol ang communication sa ina ay nag-alala sila ng labis. Mas nadagdagan pa nga ito nang marinig nila ang balitang wala ang kanilang ina sa bahay ng employer nito. Kaya naman sa isang social media post ay humingi ng tulong ang kanyang mga anak sa kung sino man ang maaaring nakakita o nakakaalam sa kinaroroonan ng kanilang ina. Sa post ni Clyde Tupas, sinabi niya na siya ang bunsong anak ni Pilar. Nakatira po kami sa Mercedes, Zamboanga City. Gagamitin ko po itong SOCMED upang humingi po ng tulong sa inyong lahat. Baka po may nakakita po kay mama namin. She was working as a caregiver in San Isidro, Talisay, Cebu City. Ang last chat niya po sa aming lahat na magkakapatid sa kanyang mga kapatid at kaibigan ay nung last Saturday pa, July 4, 2026 ng morning hanggang tanghali. Ngunit pagdating ng gabi, wala na po siyang contact sa aming lahat. Ang sabi ng patient niya, umalis daw ito ng bahay at hindi alam kung saan pupunta. Ngunit nandun naman ang kanyang mga gamit. Hanggang ngayon, mag-iisang linggo na po namin hindi makontak si mama namin. Hindi po siya ganong tao. Everyday po siyang nangangamusta at tumatawag at hindi niya ugaling i-abandon ang kanyang patient at wala po siyang kakilala sa Cebu City. Please po, sana po ay matulungan niyo po kaming mahanap si mama namin. Sobrang nag-aalala na po kami. Dahil nga sa pag-aalala sa ina ay nagdesisyon ng pamilya na dapat isa sa kanila ang personal lang magtungo sa Talisay, Cebu City para hanapin si Pilar. At ang naatasang gumawa nito ay ang anak niyang lalaki na si Clyde Tupas.
Pagdating ng Talisay City ay walang inaksayang oras si Clyde. Sa kabila ng mahaba at nakakapagod na biyahe ay agad niyang hinanap ang kanyang mama. Personal siyang nagtungo sa bahay ng employer nito sa San Isidro at doon ay nakumpirma niya na nawawala nga ang ina. Ayon sa salaysay ng employer ay huli niyang nakita si Pilar ng tanghali ng July 4 at nang mapansin niya na nawawala ito ay tinanong niya ang pamangkin na kasama nila sa bahay at sinabi nito na umalis daw si Pilar ng bandang 2:00 ng hapon at hindi pa ito bumabalik. Ayon sa ginang ay wala siyang iniutos kay Pilar. Wala din silang anumang hindi napagkasunduan at hindi rin ito nagpaalam sa kanya kung saan ito pupunta. Mula nang umalis ay hindi na ito bumalik pa, bagamat naiwan naman doon ang mga gamit nito. Nang hindi pa rin umuwi ang caregiver, makalipas ang mahigit 24 hours ay nagdesisyon na silang mag-report sa tanggapan ng kapulisan ng Talisay Municipal Police Station. Sa blotter dated July 6, 2026 ay inireport ng kanyang amo na umalis si Pilar at hindi pa ito bumabalik. July 11, 2026 ng 8:30 ng gabi ay dumiretso si Clyde sa tanggapan ng kapulisan ng Talisay Police Station at opisyal na inireport ang pagkawala ng kanyang ina. July 12, 2026 ng 11:50 AM, kinabukasan ay isang report ang natanggap ng tanggapan at base sa nasabing report ay may natagpo ang ulo ng tao sa madamo at tambakan ng basura sa kahabaan ng Dawis Road sa Sitio Kimba, Barangay Kansuhong. Agad nilang tinungo ang lugar. Pagdating nila sa area ay naroon na ang mga member ng Emergency Medical Service personnel. Ayon sa initial report na inilabas ng Talisay PNP, isang e-bike driver at garbage collector na tinago nila sa alias na RJ ang nakakita sa ulo. Ayon sa kanyang salaysay, nangungulekta siya ng mga kalakal sa nasabing basurahan nang mapansin niya ang isang nakabalot na tila isang parcel na napahalo sa mga basura. Nang kanyang buksan ay doon niya na nga nadiskubre ang nabubulok ng ulo ng tao. At dahil nasa advanced stage of decomposition na ang nasabing parte ay hindi na ito makilala. Maliban sa alam nilang ulo ito ng isang babae base sa feature nito at sa mahaba nitong buhok. Ang lugar kung saan natagpuan ang nasabing ulo ay malapit lang sa bahay ng amo ng nawawalang caregiver na si Pilar Basilio. Kaya naman kinausap nila ang anak nito na si Clyde na pumayag din namang magpakuha ng buccal swab na siyang ikukumpara sa DNA ng natagpo ang biktima. Bagamat nag-aalala ay naging positibo pa rin ang pamilya at umaasa silang hindi magmamatch ang DNA. Naniniwala sila na buhay ang kanilang ina at matatagpuan nila ito. Kaya naman habang hindi pa lumalabas ang resulta ng DNA matching ay nagpatuloy sila sa paghahanap. Hindi kasi kami nawawala ng pag-asa, sir, na Buhay pa siya. buhay pa siya. Alam talaga namin na buhay pa talaga si mama. Nakausap. Samantala, habang hinihintay ang resulta ng DNA, ay nagtalaga naman ang mga tauhan ang Talisay Municipal Police Station nang mag-iimbestiga sa kung sino at kung paano napunta sa basurahan ang nasabing ulo ng tao. Ganon din ay nagtalaga sila ng tao na mag-iimbestiga sa pagkawala ni Pilar Basilio. Dahil nga wala pang resulta ng DNA matching, ay hindi nila kinoconsider na iisa ang kaso. Nagsimula ang unang grupo sa backtracking. Nangalap sila ng mga CCTV footages sa area at mga maaaring saksi na nakakita sa kung sino ang taong nagtapon ng basura sa lugar. At di naman sila nabigo dahil nagawang makakuha ng footage ng PNP kung saan isang lalaking nakamotor ang nakitang nagtapon ng nasabing package sa lugar, bagay na malaki ang maitutulong sa kaso. Dahil nga sa mayroon na silang lead at ang kailangan na lang nilang alamin ay kung sino ang nagmamay-ari ng nasabing motor. Habang hinahanap ang may-ari ng motor ay lumabas naman ang resulta ng isinagawang DNA matching ng PNP Forensic Group at dito ay malungkot nilang kinumpirma sa publiko na nag-match ang DNA sample na kinuha kay Clyde Tupas sa DNA na natagpo ang ulo. Kaya naman official na nilang kinumpirma na ito na nga ang nawawalang caregiver na si Pilar Saavedra Basilio. Kaya naman mula sa isang kaso ng pagkawala ay agad itong kinonsider na kaso ng isang karumal-dumal na pagpatay.
Muli ay nagsagawa ng mapping ang mga investigador. Nalaman nila na maliban sa inaalagaang pasyente ay may iba pang kasama sa bahay ang biktima at isa dito ang nakaagaw ng kanilang pansin, ang pamangkin ng amo ni Pilar na si Romel Rinier Albulario Rojas. Dito na nila nagawang pagtagpi-tagpiin ang kanilang mga circumstantial evidence. Dahil maaaring ang motorsiklo na nakitang ginamit ng suspect nang itapon ang ulo ng biktima ay pagmamay-ari ni Rojas. Subalit sa halip na magsagawa ng isang premature arrest, ay mas minabuti ng Talisay PNP na ipagsama-sama ang lahat ng kanilang nakalap ng mga circumstantial findings na nagtuturo sa suspect. Iprinisinta nila ito sa local court para makakuha sana ng search warrant. Ang target ay ang property ng amo ni Pilar at ang tinitirhan ng suspect na si Rojas. Ganun pa man ay mas naging komplikado ang kaso dahil ng pag-aralan ng kaso ni Rojas ay napag-alaman na ito pala ay isa sa mga national most wanted person na may kasong pagpatay sa Zamboanga City at may nakapatong na halagang 140,000 pesos. Dahil dito ay agad na isinagawa ang hot pursuit operation. August 11, 2026, sa bisa ng warrant of arrest issued by the Regional Trial Court, 9th Judicial Region Branch 33 ng Zamboanga City dated December 4, 2018 ay inaresto ng grupo ng Talisay City Police Station, Cebu Police Provincial Office, Zamboanga City Intelligence Team, Regional Intelligence Unit 9, Provincial Intelligence Team, Cebu South at ng Regional Intelligence Division 7, si Rojas. Sa ginawa nilang pag-aresto kay Rojas ay ilang mahalagang ebidensya ang nakalap ng mga pulis na maglilink sa kanya sa pagkamatay ni Pilar Basilio. Na-recover ng mga pulis sa kanyang posesyon ang motorsiklo na ginamit ng suspect sa pagtapon sa ulo ng biktima. May na-recover din silang katana, isang Japanese style na espada at itak na siyang ginamit sa pagputol ng ulo. Mga walang lisensyang baril at ilang mga sachet ng pinagbabawal na gamot. Maliban dito ay may nakita din ng mga pulis na mga buto ng tao na nakabaon sa perimeter ng bahay at ang nasabing mga buto ay sinailalim na sa DNA testing. Maaari kasing ito ang mga bahagi ng nawawalang torso at katawan ng biktima. Ayon sa PNP, ay may ilang motibo silang tinututukan. Una dito ay ang selos. Ayon kasi sa kanilang ginawang investigasyon ay maaaring nagsiselos ito dahil sa lubos na pagtitiwala ng amo nito kanya maging sa paghawak ng salapi. Pangalawa ay maaari din namang may kinalaman sa isang ritual o cannibalism. Sa loob kasi ng bahay ng suspect ay may nakita silang mga nakasulat na mga salitang Latin sa mga dingding ng bahay. At ang pangatlo ay maaaring may kinalaman sa pinagbabawal na gamot na natagpuan nila sa bahay ng suspect. Dahil nga magkasama sa bahay, maaaring nadiskubre ng biktima ang ginagawa ng suspect kaya siya nito pinatay. Ganun pa man, bagamat wala pang maliwanag na motibo, ay isa lang ngayon ang malinaw na ang biktimang si Pilar Basilio ay brutal at walang awang pinatay ng pamangkin ng kanyang pasyente na si Romel Rinier Albulario Rojas. Sa ngayon, ang suspect ay nasa pangangalaga na ng Talisay Municipal Police Station habang inihahanda na nila ang lahat ng mga kakailanganin para sa pagsasampa ng kaso laban dito. Samantala, patuloy naman na nananawagan ng pamilya ni Pilar na sana matagpuan na ang bahagi ng katawan nito na nawawala pa para maiuwi na nila ang kanilang ina sa Zamboanga City. Sa huling pahayag ng pamilya ay hindi sila naniniwala na mag-isa lang si Rojas na gumawa ng krimen. Dahil sa labis na brutal na sinapit ng kanilang ina, naniniwala sila na maaaring may mga kasama ito. Hayagan at tahasan din nilang kinundina ang pagiging irresponsible ng amo ng kanilang ina. Ayon sa kanila ay matagal na palang pinaghahanap ng batas ang suspect at napasama pa nga sa National Most Wanted. Ibig sabihin ay isa ito sa pinakadelikadong tao. Nagagalit sila dahil itinago ito ng mga kaanak sa halip na isuko sa kinauukulan. At dahil sa kanilang ginawang pagkonsinte ay isang inosente ang nawalan ng buhay. Ayon kay Kaid, ay malapit na siyang sumakay ng barko at plano nila na pag nakapagtrabaho na siya ay pauuwiin na nila ang kanilang ina.
at mananatili na lamang ito sa bahay. Marami silang pangarap para sa kanilang mama. Subalit hindi pa man nila nasusikulian ang lahat ng sakripisyo at pagtsatsaga nito para sa kanilang magkakapatid ay nawala na ito sa kanila. Panawagan ng PNP na kung may makikitang tao na pinaghahanap ng batas ay agad itong i-report sa kanila kahit pa nga ito ay iyong kamag-anak. Dahil sa maaari itong makasakit pa ng iba o maaari din namang maging kayo na kanilang pamilya ay masaktan nila. Ang taong nagkasala sa batas ay dapat lamang na managot sa kanyang ginawa. Muli, marami pong salamat sa inyo pong patuloy na pagtangkilik ng atin pong mga videos. Huwag niyo pong kalimutang mag-iwan ng inyong saloobin at suggestion sa atin pong comment section. Again, ako po si Evelyn na naniniwalang walang perpektong krimen at lahat ay may kabayaran. Marahil, makakalusot kayo sa batas ng tao pero sa batas ng nasa itaas, hindi. Thank you so much everyone. Sana po ay samahan niyo ako ulit sa susunod pa nating videos.